Ang kaguluhan sa yungib ng mga kayamanan, ang mahimalang pagsasalita ng patay na si Adan. Ang mga anak ni Jared ay nakakaguyang dumalaw sa kanya bawat oras upang tanggapin ang kanyang bendisyon at humingi ng payo sa lahat ng kanilang gagawin. At kapag may trabaho siyang gagawin, sila ang gumagawa para sa kanya. Ngunit ngayong pagkakataon, nang pumasok sila sa yungib, hindi nila natagpuan si Jared. Sa halip ay natagpuan nila ang ilawang nakapatay. At ang mga katawan ng mga ama ay nakakalat, at mga tinig ang nanggaling sa kanila sa kapangyarihan ng alahaya na nagsasabing, si Satanas sa isang pangitain ay nagdaya sa ating anak. Nais siyang sirain, gaya ng kanyang pagsira sa ating anak na si Cain. Sinabi rin nila, alahaya ka ba? Yaawa ng langit at lupa, iligtas mo ang aming anak mula sa kamay ni Satanas, na gumawa ng isang malaki at huwad na pangitain sa harating yak. At sila ay nagsalita rin ng ibang mga bagay sa kapangyarihan ng alahaya. Ngunit nang marinig ng mga anak ni Jared ang mga tinig na ito, sila ay natakot at tumindig na umiiyak para sa kanilang ama, sapagkat hindi nila alam ang nangyari sa kanya. At umiyak sila para sa kanya ng araw na yon, hanggang sa paglubog ng araw. Pagkatapos ay dumating si Jared na may mapanglaw na mukha, sawi sa isip at katawan, at nahahapi sa pagkakahiwalay sa mga katawan ng kanyang mga ama. Ngunit habang siya ay papalapit sa yungib, siya ay nakita ng kanyang mga anak. At nagmamadalin pumasok sa yungib, at sinalubong siya sa leeg umiiyak, at sinasabi sa kanya, o amain, saan ka nagtungo at bakit mo kami iniwan na hindi mo naman kinaugalian? At muli, o amain, nang ikaw ay mawala ang ilawan sa ibabaw ng mga katawan ng aming mga ama ay namatay. Ang mga katawan ay nakakalat at mga tinig ang nanggaling sa mga iyon. Nang marinig ito ni Jared, siya ay nahapis at pumasok sa yungib, at do'y natagpuan niya ang mga katawan na nakakalat, ang ilawang patay, at ang mga amang kanilang mga sarili ay nananalangin para sa kanyang kaligtasan mula sa kamay ni Satanas. Pagkatapos ay nagpatira pa si Jared sa mga katawan at yumakap sa mga ito, at nagsabi, o aking mga ama, sa pamamagitan ng inyong pamamagitan, iligtas nawa ako ng alahaya mula sa kamay ni Satanas. At ipinamamani ko na hihingin ninyo sa alahaya na ingatan ako at itago ako mula sa kanya hanggang sa araw ng aking kamatayan. Pagkatapos, ang lahat ng mga tinig ay tumahimik maliban sa tinig ng aming amang si Adan, na nagsalita kay Jared sa kapangyarihan ng alahaya, gaya ng pagsasalita ng isa sa kanyang kapwa na nagsasabi, o Jared, aking anak, mag-alay ka ng mga handog sa alahaya sa pagliligtas niya sa iyo mula sa kamay ni Satanas. At kapag iyong dinala ang mga handog na iyon, gawin mo na iyong ialay ang mga ito sa dambana na aking pinagalayan. Pagkatapos, mag-ingat ka kay Satanas, sapagkat maraming ulit niya akong dinaya. Sa pagdung mga pangitain, nais niya akong sirain, ngunit iniligtas ako ng Aba, Yahweh, mula sa kanyang kamay. Atusan mo ang iyong bayan na maging mapagbantay laban sa kanya, at huwag magsawa sa pag-aalay ng mga handog sa alahaya. Pagkatapos ang tinig ni Adan ay napatahimik na rin, at si Jared at ang kanyang mga anak ay nagtaka dito. Pagkatapos ay inayos nila ang mga katawan gaya ng dati, at si Jared at ang kanyang mga anak ay nanatiling nananalangin sa buong gabing iyon hanggang sa pagbubukang liwayway. Pagkatapos si Jared ay gumawa ng isang handog at inialay ito sa dambana, gaya ng iutos sa dambana ay aganan. At habang siya'y umaakyat sa dambana, siya ay nanalangin sa alahaya para sa awa at kapatawaran sa kanyang kasalanan tungkol sa pagpatay ng ilawan.
Pagkatapos, ang alahaya ay nagpakita kay Jared sa ibabaw ng dambana at binasbasan siya at ang kanyang mga anak at tinanggap ang kanilang mga handog. At inutusan si Jared na kumuha ng banal na apoy mula sa dambana at gamitin ito upang sindihan ang ilawang nagbibigay liwanag sa katawan ni Adan. Ang ikalawang aklat ni Adan at Eva, sinitaytay Fortang.